of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Thank you, Lord. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. You are God. You're victorious, God. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, God. Yours is the victory, oh God, and yours forever will be our praise, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Dahil hindi natapos ang kwento, oh God, sa pagkamatay mo, Panginoong Jesus. Because you are alive and you reign continuously, oh God. Hallelujah. So this morning, God, we join your angels. We will join your angels to sing, Holy, Holy, Holy is the Lord. Hallelujah. Holy. You're so holy, oh God, and worthy to be praised. Hallelujah. Yes. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, God. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name
the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
from our hearts, let us sing. Yes, oh God, we praise you. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. 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 Amen. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Easter Sunday. April 14, 1799, nang ang armies po ni Napoleon ay naglalakad sa sikat ng araw, pagkatapos yung kanilang mga sandata ay kumikislap sa sikat ng araw habang papalipit sila sa isang medieval town na tinatawag na Feldkirch, Austria. Sasakupin nila yung town na ito. Nang malaman ng town na merong sasakop sa kanila, tumawag agad ng meeting ang town council para malaman kung anong gagawin nila. Kung susuko na ba sila, lalaban sila, o meron pa silang ibang pwedeng gawin. After ng meeting, nagsalita agad ang head ng church. Sabi niya, "My brothers, it is Easter Day. Iniisip na natin kung paano natin tatalunin yung napakalakas na army ni Napoleon. Hindi natin kakayanin with our own strength. Hindi natin kakayanin sa pamamagitan ng mga sandata na hawak natin kasi mag-fail lang tayo, mas magagaling sila. So let us turn to God. Patugtugin natin yung bells, katulad ng ginagawa natin, as usual kapag Easter Sunday. At ipagkatiwala na natin sa kamay ng ating Panginoon ang lahat-lahat." So nag-agree ang ang lahat ng mga tao doon sa town na yon. Pinatugtog nila yung bell. Kumanta sila, nagsayawan, nag-worship, nagkantahan, nagpalakpakan. Yung army ni Napoleon, habang nagmamarch sila, narinig nila yung kasayahan, yung kantahan, yung sigawan, yung pag-worship, pati yung tunog ng bell. So inisip ng mga armies ni Napoleon, ng mga French armies na to, na dumating na yung Austrian army para tumulong. Natakot sila. Kasi alam nila, malakas din yung Austrian army. So si Napoleon, kasama yung kanyang entire army, tumakas. And before matapos yung tunog ng bell, wala ka nang makikitang Frenchman army doon sa paligid ng town na yon. In times of distress, kapag hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan natin, hindi natin alam kung paano natin haharapin yung mga struggle. Yung struggle kasi minsan inward and outward, lahat na yon. Let us wait expectantly on the Lord.
Hayaan natin na siya ang magbigay sa atin ng tulong, siya ang magbigay sa atin ng deliverance, at hayaan natin na wag nating kimkimin yung lahat ng mga problema na dinadala natin dahil sigurado lamang po natin hindi tayo i-disappoint ng ating Diyos. Amen? Let us turn to Christ. Let us turn to the cross. Tingnan natin kung anong ginawa ni Jesucristo doon sa cross, doon sa tomb. At hayaan natin ang kanyang pagkilos. Yes, minsan nagiging mahirap na natanggapin na marami tayong mga problemang kinakaharap, maraming mga questions in life, pero dahil kay Jesucristo at sa kanyang ginawa, mas magiging madali sa atin na tanggapin na sa maraming pagkakataon, mararanasan natin na nandyan ang Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa kahit feeling natin walang-wala ng katugunan. Pag kay Christ, kahit emptiness pa yan, kahit maraming questions pa yan, everything is for a reason. Emptied for a reason. Yan po ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo, basahin natin ng malakas, sabay-sabay, ang Luke 24, 6-7. He is near. He is risen from the dead. Remember what he told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that he will rise again on the third day. Ngayon, tingnan po natin kung ano ang nangyari on that resurrection day at malalaman natin yung mga empty feeling ng mga disciples are full of reason dahil madalas we are emptied for a reason. Tayo'y manalangin. Heavenly Father, sa umagang ito, patuloy po naming dinadalangin na manatili ang presensya mo sa aming kalagitnaan. At hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ang patuloy naming mapapupurihan sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. On that first Resurrection Sunday, Easter Sunday, same lang yung naging feeling ng mga taga-Feldkirch, Austria, dun sa feeling ng mga disciples ni Jesus Christ. Sa kanila, pareho, parang katapusan na ng mundo. Pero kung paanong hinarap ng mga taga-Austria ang hamon ng buhay, naramdaman din ng mga alagad na sa buhay Kristiyano natin, madalas, we are emptied for a reason. Dahil gusto patunayan ng Diyos sa atin na kahit anuman ang nangyayari sa buhay natin, anuman ang kalalagayan natin, magulo man yung mga circumstances natin, madami man tayong mga questions, kay Christ, laging merong pag-asa. On that first Easter Sunday, nakita nila ang isang vacant cross. Kasi nga, Calvary couldn't hold Jesus. Isang patunay na pwede tayong maging sigurado na ang fullness of God's promises ay nasa sa ating mga buhay. Sa Luke 19:38 hanggang 39, ang sabi doon, afterward, Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus because he feared the Jewish leaders, asked Pilate for permission to take down Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away. With him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. He brought about 75 pounds of perfumed ointment made from myrrh and aloes. Nung Bible days po, kapag merong namamatay, duty ng isang family member na itatakip yung mata, hahawakan yung mata para magtakip, tapos hahalikan nila sa cheek yung namatay, at saka nila ilalagay doon sa loob ng libingan. Nang si Jesus Christ ay mamatay, ito ay naging duty ng dalawang lalaki, si Joseph of Arimathea and Nicodemus. Si Nicodemus po, kung matatandaan natin, ito yung sinagot ni Jesus Christ na you must be born again. At si Joseph of Arimathea, isang secret follower ni Jesus Christ. Actually, pareho silang sumusunod kay Jesus ng sikreto. Nagpunta po sila kay Pontius Pilate, tapos hiningi nila kay Pontius Pilate ang katawan ni Jesus Christ.
At nung ibigay naman ni Pontius Pilate, kinakailangan ibaba ng dalawang ito yung katawan ni Jesus Christ from the cross. Hindi madaling gawin. Kasi kung titingnan po natin ang cross doon sa Calvary, tatlo yon, matataas sila. Yung tinitingala sila kasi nasa hill na sila, tapos matataas pa ang cross na yon. Kaya bago mo maibaba yung nakapako doon sa cross, kinakailangan mong maglagay ng isang hagdan. Hagdan na kailangan mong ibaon sa lupa, tapos nakahilig siya dun sa cross. Kaya lang, hindi mo pa pwedeng ilagay yon dun sa harapan ng cross kasi mas mabubuwal yung cross. So doon sa tagiliran, naglagay po sila ng isang hagdan na nakabaon sa lupa. Pagkatapos, umakyat ang isa sa kanila at yung kamay ni Jesus Christ na nakapako, hindi mo kasi pwedeng basta-basta alisin yung spike, yung pako na nakalagay dun sa kamay ni Jesus Christ. Dahil lalong madudurog yung kamay na yon. So, ang ginawa na lamang nila, pinul nila yung kamay ni Jesus Christ. Basta tinanggal nila, nandoon yung pako. So, nag-create ito ng butas na mas malaki kesa doon sa butas ng pako na nag-create. Nung malusand na yung pako na yon, yung arms na yon mula doon, kinakailangan meron silang kumot na nakaabang. Kasi pag nalusan na yung dalawang arms, babagsak yung katawan ni Jesus Christ. So nakalagay yung dalawang tela, o isang tela, na hinahawakan nila on both ends, tapos doon bumagsak si Jesus Christ. Nung nakabagsak na doon si Jesus Christ, yung body ni Jesus, sa kanila inalis yung pako o yung paa doon sa pagkakapako in the same manner. Ganon ding paraan. Hinugot na lamang nila yung paa mula doon sa pagkakapako. Tapos, sa kanila dinala yung katawan ni Jesus sa kanyang tomb. Actually, hiram na tomb ni Jesus Christ. Dahil yon ay pagmamayari ni Joseph of Arimathea na inihanda sana niya para sa sarili niya pero ibinigay niya para kay Jesus Christ. Nung nakahiga na yung katawan ni Jesus Christ dun sa tomb, hinugasan nila ang katawan ni Jesus Christ at sa kanila binalutan ng white linen. Finold nila yung arms ni Jesus Christ doon sa dibdib, tinakpan nila yung mata ni Jesus Christ, hinalikan ang kanyang pisngi at naglagay ng isang cloth doon sa ibabaw ng mukha ni Jesus Christ. At sa kanila iniwan ang tomb in silence. Humihikbi, umiiyak. Siguro sumisinghot-singhot pa sila habang naglalakad doon dahil malungkot na malungkot sila kasi yung pina-follow nila secretly ngayon ay nakahiga na doon sa isang tomb. Sabi nila, it's all over. Tapos na ang lahat. Yung dream ng mga disciples, wala nang mangyayari. In just 3 short years, nawala na ang kinikilala nilang Savior. That was Friday night, nung mamatay o ilibing nila si Jesus Christ. Then, dumating ang Sabbath. After ng Sabbath, Sunday early morning, madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw, ilan sa mga followers ni Jesus Christ, makikita mo, naglalakad. Dadalaw sila doon sa tomb ni Jesus Christ. Itong mga disciples na to ay mga kababaihan. Alam nila kung saan inilibing si Jesus Christ, so dadalawin nila. May dala silang mga perfume, bubuhusan nila ng perfume si Jesus Christ. Ang paglalakad nila ay aabot ng about half an hour. Walang kwentuhan, walang salitaan. Lahat sila malungkot. Siguro iniisip nila pag magsasalita kami, lalo kaming iiyak, lalo kaming magdadamdam. So, naglakad sila ng tahimik, walang kwentuhan. Ang nasa isip lamang nila, i-anoint nila o lalagyan nila ng pabango yung katawan ni Jesus Christ. Then bigla, nung dumaan sila dun sa Calvary, dun sa Golgotha, napahinto sila. Tumitig sila dun sa cross from a distance. Nakita nila yung cross na isang gruesome reminder ng mga events na nangyari last few days ago. Kita nila yung 3 cross. Dahil Sabat kahapon, hindi pa inaalis yung cross. Bawal po kasi sa mga Hudyo ang gumawa ng mabibigat na gawain kapag Sabbath day. So, nakita nila doon yung cross, nakatayo pa rin yung 3 cross. At naalala nila yung mga pangyayari kung paano iniwan ng mga kalalakihang disciples si Jesus Christ, kung paano
Doon sa cross, nag-iyakan silang lahat. At yung sa gitna, doon nakapako si Jesus Christ last Friday. Kung tititigan mo yung cross, mula top, merong dugo. Umagos mula dun sa taas ng yung vertical beam na yon, umagos yung dugo kasi si Jesus Christ nga po ay pinutungan ng koronang tinik. Na yung koronang tinik ay mahahaba, about 3 inches, ang sabi nila, na ipinutong isiniksik sa ulo ni Jesus Christ. So, madugo. Alam naman natin na mga ulo madudugo. Hanggang doon sa pababa na nilalapatan ng likod ni Jesus Christ, hanggang doon sa paanan ni Jesus Christ, talagang umagos ang dugo. At merong mga blood stains na naiwan. Doon sa crossbar naman, parehong kamay ni Jesus Christ ang nakapako doon, kaya meron ding mga dugo. Ang sabi nga nila, parang ibinabad yung mga cross na yon sa dugo. Dahil pinarhirapan ng mga Roman soldiers si Jesus Christ. Hanggang sa sinaksak nila si Jesus Christ sa tagiliran para masigurado ng mga Roman soldiers na patay nga si Jesus Christ. Nasigurado nilang patay kasi tubig ang lumabas sa tagiliran ni Jesus Christ. Na ayon po sa medicine, tungkol sa pag-aaral ng medicine, lalabas ang dugo sa tagiliran, ang water sa tagiliran mo if sure na napatay ka na. So walang duda, si Jesus Christ ay patay na. Sigurado ang mga soldiers, sigurado ang mga Roman people na nandoon, sigurado ang mga Hudyo. Pero together, itong mga head ng church na ito, ng mga Hudyo, itong mga Romano at lahat ng mga soldiers, sila ay nagsama-sama at nagkasundo na gumawa ng isang chismis. Na if ever mawawala ang katawan ni Jesucristo doon sa kanyang libingan, ang ibibigay nating news ay ninakaw siya ng mga alagad. Can you imagine? May maniniwala ba sa kanila? 11 fishermen, 11 na mga kalalakihan, ma-overpower ang company of Roman soldiers. Ang company po of Roman soldiers ay umaabot ng 250 soldiers. 11 fishermen makikipaglaban doon sa 250 soldiers habang isa sa kanila, so 10 na lang yung nakikipaglaban, isa sa kanila magtutulak ng 2 toneladang bato na nakaharang dun sa libingan ni Jesus Christ para kuhanin mag-isa yung body ni Jesus Christ habang yung 10 ay nakikipaglaban. At pagkatapos nilang makuha, ito yung kwento nila ha, pagkatapos makuha, ichichismis o sasabihin ng mga alagad na nabuhay maguli si Jesus Christ. And they are willing to die para i-protect yung kwento na yon. Yun yung sabi ng mga Roman soldiers. Pero hindi ka panipaniwala yung kanilang kwento. Dahil ang katotohanan, si Jesucristo ay patay na inilibing nung Friday night na yon at doon sa kinamatayan niya, nandoon yung dugo, pero ngayon yung kinalibingan niya, empty na. Dahil vacant na ang cross, at totoo na yung mga promises ni Jesus Christ nung siya'y nakapako doon sa cross at yung mga promises na ginawa niya for 30 years na nabubuhay siya dito sa daigdig, ito ay totoo at kaya niyang gawin. Amen? Nagpapakita na merong pag-asa kay Jesucristo, merong pag-asa sa iyo at sa akin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, may pag-asa ka pa. Ang promise ng isang vacant cross is that ikaw at ako ay merong forgiveness sa ating mga kasalanan. On that cross, pinagbayaran ni Jesucristo ang penalty sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Ako, ikaw, yung katabi mo, yung nasa likod mo, yung nasa unahan mo, lalong-lalo ka na, lalong-lalo na tayo, lahat tayo ay merong kasalanan. At ang sabi sa Romans 3:23, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard.
Ang tanging person na nabuhay dito sa daigdig with a sinless life ay walang iba kundi ang ating Lord Jesus Christ Himself. Lahat tayo ay nag-fail. Kahit na meron kang kakilala na pinakamabait na sa lahat ng mga nilalang. Kasi meron talaga mga tao na super babait, di ba? At meron namang mga tao na super duper na iba ang ugali. Pero ang problema, lahat tayo ay nagkasala. At ang sinasabi sa Romans 6:23, according to God's law, the wages of sin is death. Ezekiel 18:20, he says, the person who sins is the one who will die. Lahat tayo ay nagkasala and the wages of sin is death. At kung sino ang nagkasala, siya ay mamamatay. Dahil tayo nagkasala, we deserve God's punishment. We deserve death. Hindi lang kamatayan dito sa lupa, but we deserve eternal death. And that is hell. However, kapag titingnan natin yung vacant cross na yon, isang reminder ng promise ng ating Panginoon that all is forgiven. Merong kapatawaran sa penalty na ibinigay ng banal na kasulatan. Merong katawaran sa penalty ng kasalanan. At yan ay walang iba kundi na kay Jesucristo. So Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. It was on that cross na ini-offer ni Jesus Christ ang kanyang perfect, sinless life on behalf of each one of us. Namatay siya doon sa cross dahil nating lahat. Wala nang iba pa kasing pwedeng ipako sa cross ng minsanan lamang. Hindi pwedeng si Moses, hindi pwedeng si Abraham, hindi pa pwedeng si King David, hindi pa pwedeng kahit sinong nilalang. Kahit si Joseph, hindi pa pwedeng siya yung ipako. Kahit si Mary, hindi siya yung dapat na ipako. Hindi yung mga dinodiyos sa panahon natin ngayon na kinikilalang mga propeta ang pwedeng ipako. Dahil walang sino man ang nabuhay perfectly na kayang mag-offer ng kanyang perfect life para sa salvation natin. Kaya ang sinasabi po sa Acts 4:12, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven for which we must be saved. Nang ihinga ni Jesus Christ yung kahuli-hulihan niyang hininga doon sa cross, sumigaw siya ng, "It is finished." And Lord, iniaalay ko na, ini-offer ko na ang buhay ko para sa iyo. Alam mo ba? That the penalty of sin was paid. At wala nang iba pang ipapadala ang ating Diyos para maging susunod na Savior. Wala nang pwede pang ipako sa cross para pagbayaran yung mga nagawa nating cross, nagawa nating sin. On that vacant cross, it was there na inialaw ni Jesus Christ ang kanyang buhay, nabubo ang kanyang dugo para sa kaligtasan natin. At kung tatanggapin natin si Jesucristo sa ating buhay at hindi tayo magbabackslide, hahayaan natin na mabuhay si Kristo sa atin na una sa lahat, then ikaw ay naligtas na nga at meron ng kaligtasan na nanggagaling kay Jesucristo. Before that Friday night, Friday afternoon, kapag binubuksan ng God yung book sa heaven at makikita yung pangalan ng bawat nilalang niya, ang nakalagay doon, guilty of sin. Guilty, guilty, guilty. Yung pangalan mo nandoon sa book na yon kasi nilikha ka ng Diyos. Pero ang nakalagay, you are guilty of sin. Pero nung mamamatay si Jesucristo doon sa cross na yon, literally, na-transfer yung account of guiltiness, yung account ng pagiging guilty natin sa account ni Jesus Christ. And on that day, doon sa pangalan mo na nandoon sa book, on that day, inilagay ni Jesucristo
ang word na forgiven. You are now forgiven dahil sa blood ni Jesus Christ. Calvary couldn't hold our Jesus. Hindi niya kayang panatilihin doon ang ating Hesukristo dahil ang Hesukristo na sinasamba natin ay buhay at mananatiling buhay. Amen? Dahil sa ginawa ni Hesukristo on that cross, ikaw at ako ngayon ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya kung ang iba ay nalulungkot, tayo'y nagsasaya. Dahil ang araw na ito ay isang paalala na yung cross na yon ay vacant na. Wala nang nakapako doon dahil ang Diyos natin ay buhay at merong kapatawaran sa Kanya. Yan po yung first promise ng resurrection na sinasabi ni Jesus Christ. You are now forgiven. If lalapit ka lang kay Jesucristo at hihingi ka ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan, hindi na kinakailangan yung mahabang panalangin. Hindi na kinakailangan yung gagawa ka pa ng tula na nagra-rhyme para mapatawad ka ni Jesucristo sa iyong mga nagawang kasalanan. Ang sabihin mo lang sa Kanya, ang panalangin ng isang paghingi ng tawad, enough na yon at merong kapatawaran sa Kanyang pangalan. Pangalawang nakita ng mga kababaihan ng araw na yon ay isang deserted tomb. Because the grave couldn't contain him. Pag binalikan natin yung mga kababaihan, huminto nga sila doon sa Golgotha at sinisilip nila yung cross, pero nagpatuloy pa rin sila ng paglalakad. And then doon sa paglalakad nila, nung malapit na sila sa tomb, merong biglang nagtanong. Ang tanong niya, sinong mag-aalis ng malaking bato? Bakit problema yung pag-aalis nung nakaharang doon? Kasi po, ang bato na nakaharang doon, hindi katulad ng mga pintuan natin ngayon na konting tulak mo lang ay magbubukas. Ang bato na nakaharang doon sa tomb na yon ay isang mabigat na bato na ang weight ay 2 tons, 2 tonelada. Malaking malaki. At sinelyuhan yon ng mga Romano kasi nga walang pwedeng pumasok doon sa loob. Hindi lang yun nakaselyo, merong bantay na napakaraming Romano doon, sabi ko nga po kanina, about 150 hanggang 250 na mga Romano ang nakabantay doon. Walang makakapasok talaga na walang permission ng mga Romano. However, nung nag-continue sila sa paglalakad nila, naramdaman nila, lumilindol. Umuuga yung paligid nila, so huminto sila, nagsiluhuran sila, umupo sila para hindi delikado yung kanilang paglalakad. Natakot sila, pero habang tinitingnan nila ang sarili nila, wala namang nasakta, nagpatuloy sila ng paglalakad pagkatapos ng lindol, and after a few minutes, malapit na sila doon sa kinalilibingan ni Jesus Christ. At nang i-approach na nila yung burial site ni Jesus Christ, nagwa-wonder na sila, anong nangyari? Lumindo lang yung mga marami dapat na sundalo, yung army, Roman army na dapat nakabantay doon sa cross, konti na lang. At karamihan pa sa kanila o lahat sila ay nakahandusay na parang patay at walang malay. Dire-diretso silang pumasok doon sa loob ng tomb na yon. Tapos, napansin nila, empty na, deserted na yung tomb. Wala nang nakahiga. Na-move na yung mabigat na stone, wala nang nakahiga doon sa libingan na yon, wala nang nakabalot na dapat ay patay. Tapos ang nakita nila ay isang anghel na nagliliwanag. Merong nakaupo na lang na anghel. Sabi sa chapter 24, 2-3 ng Luke, they found that the stone had been rolled away from the entrance. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. Si Jesus ay tunay ngang buhay. Alive si Jesucristo, and that tomb was deserted. At
ito po ay nagpapakita lamang ng isang napakagandang promise sa bawat isa sa atin. Yung empty tomb na yon, yung deserted tomb na yon ay isang proof na buhay si Jesucristo at isang proof na lahat ng nananampalataya sa Kanya, though mamamatay tayo dito sa daigdig, wala nang kapangyarihan sa atin ng kamatayan. Kasi muli tayong mabubuhay at ine-offer ni Jesucristo sa atin ang isang eternal life with Him. Nabuhay si Jesucristo mula sa kamatayan, hindi lamang para patunayan sa lahat yung kanyang mga sinasabi. Nabuhay si Jesucristo doon sa tomb na yon, bumangon siya, dinesert niya yung tomb na yon para sabihin sa iyo at sa akin na kapag kilala mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, death has lost his power on you. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya hindi ka dapat takot sa kamatayan. Hindi tayo matatakot sa kamatayan. Anong ikakatakot natin kung meron tayong promise mula sa ating Heavenly Father, mula kay Jesus Christ, that we will live with Him forever sa heaven? Ang deserted tomb na yon ay isang wonderful proof na the grave couldn't contain our Jesus. It is the same way of saying sa atin na relax, anak. Kinuha ko na yung kamandag ng kamatayan at hindi ka na niya kayang talunin. Victorious na ang kanyang mga anak sa kamatayan. Amen? The tomb is deserted dahil buhay ang ating Diyos. Buhay ang Diyos na sinasamba mo. Sabi nga ng angel, He is risen. Isang promise na kapag tayo na kanyang mga anak, tumanggap kay Jesucristo bilang sariling Diyos na tagapagligtas, ay namatay, tayo ay muling mabubuhay. Yan yung promise ng ating Panginoon at tapat siya sa kanyang pangako. Na hindi ka lang niya pinatawad sa mga nagawa mong kasalanan, kundi ang kamatayan ay wala nang kamandag sa iyo. Meron promise of eternal life. Pero ang maganda, hindi lang doon natatapos. Hindi lang tayo pinatawad ni Jesucristo sa ating mga nagawang kasalanan, hindi lang siya nag-promise na meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil nang pumasok itong mga kababaihan na disciples doon sa tomb, ang nakita nila ay hindi lamang isang anghel na nagliliwanag. Ang nakita nila ay isang folded cloth. Sa John 20, verse 7, ang sabi doon, the cloth that had covered Jesus' head was folded up. Pagkatapos magsalita ng anghel dito sa mga kababaihang ito, yung mga kababaihan, immediately, bumalik sila sa mga disciples, dun sa 11 disciples na nandoon at nireport nila kung ano ang nangyari. Dahil tuwan-tuwa yung mga disciples, ang bilis tumakbo ni Peter. Takbo kaagad itong dalawang ito, papunta dun sa tomb. Pagdating nila doon, si John hindi makapasok. Feeling niya, totoo kaya yung sinabi? Di ba minsan ganun? Kapag hindi ka handa doon sa napakagandang balita, natitigilan ka. Pero itong si Peter, dire-diretso talaga siya. Gusto niya talagang makita kung ano ang katotohanan. Pagpasok ni Peter, napansin niya, deserted na talaga yung tomb. Wala nang nakahigang patay. At hindi lang yon. Ang napansin ni Peter ay isang folded napkin. Isang folded cloth. Na kung titingnan natin sa mga alagad, sa mga Hudyo, sa mga tagasunod ni Jesucristo at sa lahat ng mga Israelita, isa lang ang ibig sabihin nito. Si Jesucristo ay tunay ngang buhay dahil kapag meron lang nagnakaw ng body ni Jesus Christ, meron lang kumuha, certainly, hindi na nila huhubaran yung patay. Alam nga naman, sige, nakikipaglaban yung 10, tapos yung isa, matapos itulak yung mabigat na bato, 2 toneladang bato, papasok siya, tapos huhubaran pa niya si Jesus Christ nung cloth na nakabalot. Wala na. At nakakapagtaka pa, finold yung cloth.
Meron bang nakikipaglaban at magnanakaw na aayusin yung iniwan niya? Wala. Kaya, napangiti yung mga alagad. Hindi iniwan na nakabuntun lang yung tela. Hindi iniwan na gulong-gulo yung tela at nakakalat. Dahil pag magnanakaw yan, tatakbo yan ng mabilis. Truly, Jesus was resurrected. At nang makita ni Peter yung mga linen clothing na yon na nakafold, napangiti siya. Bakit? Kasi yung linen cloth na yon, yun yung ibinalot kay Jesus Christ at inilagay sa mukha ni Jesus Christ. It was folded. Importante ba yon? Yes. Importante yon para sa mga Hebreyo. Kasi meron silang tradisyon. That day, ewan ko lamang po na, kung mga panahon na to, ay tradisyon pa nila ito. Ang mga folded napkin had to do with the master and the servant. Kapag ang isang master ay nagdi-dinner o magdi-dinner, ang gagawin ng servant, kukuhanin na niya lahat ng mga pagkain. Lahat ng mga gagamitin sa pagkain at lahat ng pagkain ng kanyang master at ihahanda na niya yun sa table. Dapat kumpleto ang inumin, maraming ulam, maraming mga kanin, kung kumakain sila ng kanin. Kumpletong-kumpleto dapat. Nakaayos lahat sa table habang kumakain. At yung servant, maghihintay lang siya. Habang naghihintay siya, hindi siya pwedeng lumapit dun sa master niya na kumakain. Hindi pwedeng hahawak-hawakan niya yung mga gamit na gagamitin ng master. So, kapag natapos na yung master sa pagkain niya, kukuhanin ng master, habang naghihintay yung servant doon sa likuran niya, kukuhanin ng master yung napkin niya, tapos pupunasan yung kanyang kamay, pupunasan yung kanyang bibig, pupunasan yung kanyang bigote at balbas, yung kanyang bird, at yung napkin na yon, na para patunayan niya o sabihin niya doon sa servant niya na nasa tagiliran niya o nasa likod niya, na tapos na siyang kumain, ibubuntun niya yun sa ibabaw ng table. Ang nakabunton na napkin sa ibabaw ng table, ang ibig sabihin ay pwede nang linisin ng servant yung table. Yung wadded napkin, ang ibig sabihin ay tapos na ako. Pero, kapag ang isang master ay kumain at biglang tumayo, kinuha niya yung napkin niya, pinunasan yung kamay, pinunasan ang bibig, ang mukha, ang kanyang labi, lahat ng yon, pinunasan niya, tapos bigla niyang finold yung napkin at maayos niyang inilagay sa ibabaw ng table. Yung servant sa likod niya, hindi yun gagalaw. Ibig sabihin, yung master niya, hindi pa tapos kumain. Tatayo lang siya, may gagawin sandali, at babalik para kumain ulit. Ang folded napkin meant, I am coming back. After 3 days, nakita ng mga kababaihang alagad ang vacant cross. Nakita nila yung deserted tomb. Hindi lang nila nakita na empty yung tomb, deserted yung tomb. Ang nakita nila sa loob na nagpangiti sa kanilang lahat ay ang folded napkin. Nang makita nilang lahat ang folded napkin na yon, folded cloth na yon, nagsalita ang Panginoon sa kanilang mga isipan. Sinasabi ng Panginoon, I am not finished yet. Babalik ako sa inyo. Isang pagpapasalamat na dapat namumutawi sa bibig ng mga anak ng Panginoon hanggang sa panahon na to. That the cross is vacant, the tomb is deserted, our Savior is alive, and the linen, the cloth is still folded. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang ating Panginoon sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Amen? Kung tayo na nakakilala sa Panginoon ay meron pang mga hindi kaiga-igayang ugali, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo.
the cloth is still folded. Naka-fold pa yon. Hindi pa tapos ang Panginoon na tumawag ng mga unbelievers. Hindi pa tapos ang Panginoon na magsalita sa mga backsliders at ibalik sila sa tahanan ng Diyos. At hindi pa tapos ang Diyos na baguhin ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi nagtagal. Nung mabuhay maguli si Jesus Christ, nakita siya ng napakarami niyang tagasunod. Nakita siya ng mga apostles, ng mga disciples, ng mga kababaihan na followers niya, and eventually nagpakita siya sa 500 plus na followers niya. Kumain siyang kasama nila, naglakad siya na kasama ng mga alagad, nakipagkwentuhan siya, nagluto siya ng mga inihaw para sa mga alagad, kinausap niya ang mga alagad, kumain siyang kasama nila, and once again, pinatunayan ng Panginoon na nandito ako, ready na makipag-fellowship sa inyo. Nandito ako para makipagkwentuhan. Nandito ako para i-encourage kayo. Buhay ako at ang gusto ko ay fellowshipping with you. Ang ating pong Panginoon na hindi lamang isang force na ang gusto lang niya ay maapektuhan yung isipan at damdamin ng kanyang mga tagasunod. Ang ating Panginoon ay isang living Savior. At ang gusto ng Panginoon ay isang personal relationship with each one of us. Kung paano ginawa ng Panginoon yan sa mga disciples niya at tagasunod more than 2,000 years ago, sipin natin, yung vacant cross na yon, it couldn't hold our Jesus. Ang tomb na yon is deserted kasi the grave couldn't contain our Jesus. At ang cloth na yon, it couldn't bind our Jesus. It was folded because our Jesus is alive. Meron siyang skin, meron siyang bones, meron siyang mukha, meron siyang katawan, at na-recognize siya ng mga alagad. Nagsalita, nahawakan nila, pati yung sugat ni Jesus Christ, naramdaman nila yung pagmamahal ni Jesus Christ, pinagaling sila ni Jesus Christ, ginawa ni Jesus Christ yon on that resurrection day. At alam mo ba na kaya pa rin niyang gawin ng Diyos sa'yo? Gusto ng Diyos na makipag-fellowship ka sa Kanya. Kilala mo ba si Jesus Christ? Hindi ko po sinasabi na, alam mo ba ang pangalan ni Jesucristo? O nabasa mo na ba siya sa Biblia? Ang tanong ko po ay, gaano mo kakilala si Jesucristo? Kasi pwede kasi na may kilala tayo pero wala tayong relationship sa Kanya. Hindi natin siya totoong kilala. Minsan nakala natin, kilala natin ang isang tao, kilala natin yung pangalan, nagsisay hi sa atin, hello, nakikipagkwentuhan sa atin, pero magugulat ka na lang, hindi mo pala siya fully nakilala. Hindi mo siya totoong kilala. O mali pala ang pagkakilala mo sa isang tao. Pwede kasing makilala natin si Jesucristo, pero kilala mo lang siya, hindi mo alam kung gaano ang kanyang pagmamahal. Hindi mo alam kung gaano siya nagkikare sa'yo. Hindi mo alam kung nasa kanya pala ang katugunan sa lahat ng mga tanong. Hindi mo alam na kahit gaano kalaki yung nagawa mong kasalanan, there is forgiveness in Him. Merong healing sa kanya. Ang sabi po niya sa Revelation 3:20, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." Ang kausap po dito ni Jesus Christ ay ang Laodicean Church. Isang church nakakilala sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon na ang church na to is neither hot nor cold. Isang lukewarm church. Minsan nakala natin, si Christ na yung Savior natin. Si Christ na yung Lord natin. Minsan akala natin, kilala natin si Jesucristo, pero ang totoo, hindi pala. At ikaw pala yung church na kinakatok ni Jesucristo, ang puso mo. Ang sinasabi sa iyo ni Jesus Christ, hindi lang alam mo ang pangalan ko, hindi lang yung alam mo dapat ang story ko nung mamatay ako doon sa cross. Dapat
papasukin mo ako sa pintuan ng puso mo. It has been 2,000 years since Jesus was crucified, pero vacant na yung cross. 2,000 years ago, inilibing si Jesus Christ sa isang borrowed grave. Pero ngayon, deserted na ang tomb na yon. 2,000 years ago, nag-resurrect si Jesus Christ. Pero hindi niya iniwan na nagkalat yung clothing na ibinalot sa kanya ng kanyang mga alagad, ng kanyang dalawang tagasunod. Finold yung clothing na yon. On that first Easter Sunday, yung mga kababaihang follower ni Jesus Christ nagpunta doon sa grave, wala silang idea kung ano ang makikita nila. Unaware sila sa wonderful promises, sa wonderful news na makikita nila. Off the distance, nakita nila yung cross, pero vacant na yon. Puno ng dugo, pero wala na doon na nakapako ang kanilang Kristo. Alam nila na merong kapatawaran ang kanilang mga kasalanan. At the end of their journey, nakita nila ang isang open grave. Ang isang open tomb. Deserted na yon. Bakit? Kasi his grave couldn't contain our Jesus. There is a promise of personal relationship with our God. Inside the tomb, nakita nila ang isang folded napkin. Isang folded clothing wrappings. Ang linen na to, it couldn't grip our Jesus. Ang promise na once again, merong isang close relationship na naghihintay sa atin with our living Savior. Isang promise na na-discover nila nung oras na yon, na ikaw, ako, tayong lahat. If tatanggap tayo kay Jesucristo as our Lord and Savior, pwede tayong ma-forgive sa ating lahat ng kasalanan. Hindi sinusukat kung gaano kabigat o kalaki o kaliit ang kasalanan mo. Lahat ng yan ay merong kapatawaran kay Kristo. Isang promise of eternal life in heaven na pagkatapos na mamatay si Jesucristo, kung paano siyang nabuhay maguli, ikaw at ako ay merong buhay kasama si Kristo doon eternally sa heaven. At ikaw at ako ay pwede din nating tawagin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Folded yung napkin. Hindi tayo iniwan ni Jesus Christ. Babalik siyang maguli. Tayong lahat ay tumayo. Ang vacant cross na yon, isang promise na ibinigay sa atin ni Jesucristo. May kapatawaran sa kanyang pangalan. Lumapit lang tayo sa kanya. Ang deserted tomb na yon ay isang promise of eternal life. Merong victory over death. At ang folded cloth na yon ay isang promise of a personal relationship with Jesus Christ. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon. Babalikan tayo ni Jesucristo. Nandiyan siya. Hinihintay lang niya na i-offer natin ang ating mga puso sa Kanya. I-offer natin ang ating mga buhay sa Kanya. Kung kinakatok ni Jesucristo ang puso mo ngayon, sinasabi lang ni Jesus Christ na, kilala mo nga ako, pero hindi full ang pagkakilala mo sa akin. Hindi fully ang pagkakilala mo sa akin. Kinakailangang papasukin mo ako sa buhay mo. Gawin mo akong hari ng buhay mo. Gawin mo akong una sa lahat ng pagkakataon. At gawin mo na sa lahat ng gagawin mo sa buhay mong yan, ako lang ang mag-glorify. Merong promise of personal relationship with Him at babalik siya para sa atin. Heavenly Father, salamat po na may mga pagkakataon that we feel empty. Nafe-feel namin na parang may kulang. Parang merong mga bagay kaming ninanais. Pero on that first resurrection day, pinakita mo, Panginoon, that sometimes we are emptied for a reason. Na meron kang rason kung bakit
bakit pinagdaraanan namin ang mga mahihirap, mga circumstances na to sa buhay namin. Meron kang rason kung bakit ka namatay dun sa cross at iniwan mo yung cross na yon. Meron kang rason kung bakit ka nalibing on a borrowed grave at iniwan mo rin ang grave na yon, Panginoon. At meron kang rason kung bakit hindi mo lamang iniwan na gulo-gulo yung clothing na ibinalot sa iyo at ipinatong sa iyong mukha. Iniwan mo yon, Panginoon, na folded for us para tanggapin namin ang promise mo na babalik kang muli para sa amin. Na meron kaming Hesukristo na hinihintay at ang Hesukristo na yan ay tapat sa kanyang pangako. Na hindi nasasayang ang lahat ng aming mga ginagawa sa panahon namin ngayon. Hindi nasasayang yung pamumuhay namin na nagbibigay ng glory sa iyo. Hindi nasasayang yung paglilingkod namin sa iyo. Hindi masasayang, Panginoon, ang pagtanggap namin sa iyo. Hindi pa huli ang lahat, Panginoon, kung kami ay lalapit sa iyo. Hintayin namin ang pagbabalik mo. At pangako, Panginoon, mananatili kaming tapat hanggang sa pagbabalik mo, Hesukristo. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay tanging sa pangalan mo lamang po. In Jesus' name, amen and amen. Alam natin na sa panahong ito, halos na lahat ng tao nagdiriwang. Nagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit pinatunayan na ng God sa buhay ng bawat isa sa atin na naririto na hindi lang ngayon nabuhay ang ating Panginoon, kundi pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Simula nun tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay natin. Ipinadama niya ang kanyang wagas at dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin na naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman po ang oras na ibibigay natin, ibabalik natin sa ating Panginoon sa kabutihang ginawa niya sa bawat isa, sa mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. Ngayon po ang oras para ibalik natin, mabigyan natin ng parangal, mapapurihan natin ang ating dakilang Panginoon. Ang ganda ng ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa halip na tayo ang mamatay doon sa hell, hinango niya tayo, niligtas niya tayo, pinatawad niya tayo, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Anong maipagmamalaki natin sa Panginoon? Wala. Wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Wala tayong magagawa. Lahat ay ginawa na niya. Pero ang isang bagay na ibinigay ng ating Panginoon sa buhay natin ay maparangalan siya. Sa papaanong pamamaraan natin mapaparangalan ang ating Panginoon? Sinabi sa Kawikaan 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. May mga kayamanan tayo? Wala. Madalas niyong naririnig, ay kayamanan ko na pag hindi ako nagkakasakit. Diba? Naririnig yan halos sa lahat ng bibig ng tao. Kayamanan na ang kalusugan ng katawan. Ibig sabihin, ang kayamanan natin, itong katawan natin, tama po, dahil ito po ay templo ng ating Panginoon. Sabi nga po, pagkasama mo si Kristo, okay na, satisfied na, kumpleto na. Ibig sabihin, pag nasa sa buhay natin, ang ating Panginoon, tayo ay mayaman. Maiibigay natin, mapaparangalan natin, ma-honor natin ang God sa buhay natin. Sabi po dun sa kanta, Lord, use our voices. Lord, use our hands. Paano po natin mapaparangalan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga salita?
Lagi po natin yung kinakanta, Lord, use our voices. Mapaparangalan natin ang ating Panginoon, hindi man ganong kaganda ang aking boses, pero mapaparangalan ko ang Panginoon sa pagpupurit, pagpapasalamat sa Kanya. Ano pa? Sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi tumitingin o hindi nakikinig ang God sa tono ng boses natin. Anong tinitingnan niya? Ang puso natin. Mapaparangalan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga salita. Ano pa? Ng ating mga kamay. Lord, use our hands. Bakit? Upang abutin ang bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may pangangailangan. Kaya nga kailangan natin ang church Kailangan natin ang isa't isa. Dahil hindi tayo mabubuhay ng tayo lamang. Kailangan natin ang isa't isa. Simula pa nung una nalikhain ng God si Adan. Kaya, mapaparangalan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Lord, use our life. Ano po? Mapaparangal natin ang ating Panginoon sa mga buhay natin. Tayo po ay magiging isang living testimony ng ating Panginoon. May mga kwento ang bawat isa sa buhay natin. Isipin nyo, hindi pare-pareho ang kwento ng buhay natin. Iba't iba, dahil tayo'y iba't ibang nilikha ng ating Panginoon. Pero bakit nangyari sa buhay ko ang mga bagay na yun? Upang maparangalan natin ang ating Panginoon. Hindi dahil ako'y magaling, hindi dahil ako'y matalino, hindi dahil ako'y malakas, kundi dahil ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. May isip natin, kaya pala nangyari sa buhay ko yun para may ipagpatotoo ako ngayon sa inyo. Dahil ito lang ang tanging maibabalik ko sa ating Panginoon. Ito lang ang tanging maiibahagi ko sa ating Panginoon. Ang maparangalan siya sa nangyari sa buhay ko. Sabi po doon, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Yun po, yung sarili natin. At mula sa iyong pinakamainam na ani. Sinabi dito, at mula sa iyong pinakamainam na ani, ito po yung ating mga kinikita. Ito po yung ating mga ibinibigay ng ating Panginoon. Atin siyang hahandugan. Siya ay iyo ring handugan. Doon po sa pagpapalang ibinigay sa atin ni Yahweh o ng God, atin po itong ibabalik. Pararangalan natin ang ating Panginoon, ultimong sa ating kinikita. Ultimong sa ating tinatangi. Bakit? May pangako ang Panginoon. Sinabi niya, sa 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pagkukulangin. Dahil nung pamanguna, ibinigay na niya sa atin ang kayamanan. Ito ay ang katawan natin. Tayo ay living sacrifice na nagmumula sa ating Panginoon. Sa Kanya pa rin nagmula ang lahat ng bagay. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Kaya ngayon po, hindi lamang yung hinihingi ng Panginoon na pinakamainam na ani. Hindi lamang yung 10%. Dahil mahal natin ang God, mahihigitan pa natin yung 10% na hinihingi niya as an offering. Ano po? Hindi lamang po yun, gagamitin pa rin tayo ng ating Panginoon sa pagkakaloob. Alam natin na may tinatarget, may goal ang ating church na makabili ng isang malaki at makapagpagawa ng isang malaking templo. Gagamitin ang bawat isa sa atin upang maparangalan ang ating Panginoon sa ating mga tinatangkilik. Kaya, hindi lamang sa ikasampung bahagi, hindi lamang sa special offering, hindi lamang sa building fund, kundi sa bawat isa sa atin. Tayo ay mapaparangalan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-abot sa bawat isa. Tayo po ngayon ay
magkakaloob sa ating Panginoon. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so we find the Lord through the pain. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, the triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Ating pong sabay-sabay na ipanalangin. Thank you, Father God. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa katapatan ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga handog na idinulog namin ngayong araw na ito, Lord. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God. Tunay nga po na wala kaming may pagmamalaki, Lord God, dahil ito po ay lahat ay sa inyo, O God. Lord, may babalik lamang namin ito nang may papurit pa sa salamat, Lord God. At nawa po itong mga handog na ito, gamitin mo po ito, Lord God, sa iyong iglesia, Lord God. Tulungan mo po na ang naghahawak ng mga salaping ito, bigyan mo po sila, Lord, ng karunungan at kaalamang nagmumula sa iyo. Lord, muli, salamat po. Ang lahat ng ito ay binabalik namin na may papurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay buong congregation po ang magpe-pray sa atin para po sa hihingi natin ang safe travel. Wow, pasang kaya ang kapatid natin? Japan. Wow, magja-Japan! Ano nga, arigato? Arigato. Sila naman ay madami pala. Hindi na tayo kapatid. Pasaan po ang dalawang are, Canada? Ay, babalik na sila. Nag-birthday lang si Daddy. Japan po. Uy, arigato din. Doon ka. Ikaw? Japan din po. Aba, ba't kami hindi nakasali? Laganap yata ang pa-Japan. Slovakia. Czechoslovakia, hindi ko alam ang salita to. Hanggang arigato lang tayo. Dinin na yung mga kapatid ko. Ang buong kongregasyon po ang magpe-pray, kaya samahan nyo lamang po ako para ating maipag-pray ang ating mga kapatid. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil napakabuti mong Diyos. Salamat sa iyong kamatayan sa krus, kung kaya kami ngayon nakakilala sa iyo at ligtas na, Panginoon. Salamat sa kaligtasan ito na kaloob mo, Panginoon. Napakabuti mo talaga, Panginoon. At Lord God,
Ngayon pong oras na ito naman, Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo dahil ikaw ang source ng lahat, Panginoon, sa amin. Source ng aming strength, source ng aming tagumpay, source ng aming income. At ngayon itong mga kapatid namin, magta-travel sila, Lord, for whatever reason. Ito man ibabalik sila for work, magbabakasyon sila, Panginoon, magtatrabaho sila, Panginoon. Ano man ang dahilan, ikaw ang nakababatid, ang victory, Panginoon, ang safety, Panginoon. Ikaw pa rin ang source nito, O God. Kaya lahat ng gagawin nila, Panginoon, na pag-travel, O God, sa iyo naming mga kamay ito ipinagtitiwala, O Diyos. Sila iingatan mo mula, Panginoon, sa paglabas ng kanilang tahanan hanggang makarating sila ng safe and sound, Panginoon, sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Ang banal na espiritu na natanggap nila kanina, Panginoon, sa pag-worship sa iyo, O God, ay tataglayin nila upang doon din naman ay magamit mo sila bilang iyong mga anak, bilang iyong ambassador at ambassadress, Panginoon. Sila, Panginoon, magniningning ang presensya mo sa kanila, Panginoon. Hindi lang safe travel ang ipagkakaloob mo, Panginoon. Lahat ng makakasalamuhan nila, O Diyos, ay makakakilala sa iyo. Pwede mo silang gamitin talaga. Gusto mo silang gamitin, Panginoon, naway mag-open sila para dito, Panginoon, na sila'y magamit mo mightily sa ubasan, Panginoon. Marami pong salamat, kiniklaim na namin na sila, Panginoon, ay ihahatid mo ng safe and sound doon sa kanilang lugar na pupuntahan, Panginoon. Kiniklaim na namin ang tagumpay sa kanilang pagtatrabaho. Iba yung tagumpay, ang pagkakaloob mo sa kanila. Gagamitin mo sila sa lahat ng aspetong pwede mo silang maggamit, Panginoon, para sa ikalalaganap ng iyong ministry, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. We will say hallelujah for all the things that God has done. Pero dahil hindi pa tapos ang ating Diyos, we will continue to say hallelujah for everything that He will do for us. Amen. Praise the Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from
kami aming Diyos sa natapos naming gawain. Salamat aming Ama, minsan pa o Diyos muli nabuksan ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Yung great salvation, Panginoon, na ginawa po ninyo para sa amin. Tunay nga, O God, na ang iyong pagmamahal ay lubos-lubos. Salamat aming Diyos sapagkat ikaw ang siyang bigay sa amin ng pagkakataon upang, Lord, kami, Panginoon, ay lubos na makalapit sa inyo. Salamat, Lord, na matay ka sa krus para sa amin. Hinayaan po ninyo, O Diyos, na kayo maghirap upang maramdaman ng bawat isa, O Diyos, ng aming mga kasalanan, Lord, ay hindi namin kayang suklian. Tanging kayo lamang, Panginoon, na makapagliligtas sa amin, kaya naman aming Diyos, nagpapasalamat kami sa krus, Panginoon, na kung saan nabayubay ka upang, Lord, kami magkaroon ng pag-asa. Magkaroon kami ng kaligtasan, O Diyos. Salamat na buhay ka para sa amin, aming Ama. Kaya tulungan mo ang bawat isa, maunawaan namin ang ginawa po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag namin hayaan masayang ito dahil sa mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Aming Diyos, ang aming kaligtasan ay nagmumula sa inyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y matreasure namin, aming Ama. Huwag kami magkaroon ng mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, bagkus kami, Panginoon, magpatuloy. Magpatuloy kami sa kabila ng mga hirap na nadarama namin sa mundong ito. Magpatuloy kami, aming Diyos, sapagat kami may pag-asa. Ang pag-asa namin, Panginoon, ay nasa inyo. Kaya tulungan mo ang bawat isa. Mag-focus kami sa inyo, Panginoon, at huwag namin hayaan ang aming isipan ay mapapunta sa mga bagay dito sa sanlibutan ng ito. Sabi po ninyo sa iyong mga salita, magbago na kami ng aming isipan, O God. Huwag na ang aming isipan ay mapapunta sa mga bagay na nililikaan ng kaaway para kami mapalayo sa inyo. Kaya tulungan mo kami, aming Ama, na yung mga salita ay tumimos sa aming mga puso, O God, na may pagpapakataon pa kami, Panginoon, ng kalapit sa inyo, maglingkod sa inyo, at walang humpay na kami, Lord, ay laging magpasalamat. Magpasalamat sapagkat ang iyong pagmamahal nananatili habang kami ay nandito sa sanlibutan. Kaya naman, aming Ama, salamat. Wala kaming gagawin kundi ay magpasalamat sa lahat ng ginawa po ninyo sa aming mga buhay. Hallelujah. Father God, salamat sa lahat ng ginamit po ninyo sa aming kalagitnaan. Thank you po, Panginoon, sa lahat ng mga nagsitayo dito sa unahan upang paglingkuran ka. Salamat sa mensahe po ninyo na ihinatid po ninyo sa umagang ito, God. Ginamit po ninyo sa Pastora Sharon upang minsan pa ang iyong mga salita, Lord God, ay mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat, aming Diyos. Kami, Panginoon, ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Ito ang hinahangad po niyo sa bawat isa sa amin, na huwag kaming makalimot na magpasalamat palagi. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa aming mga ginawa sa araw na ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, aming Ama, ang lahat ng narito, O God, kayo, Panginoon, ang kumilos sa bawat buhay nila. Mga kapatid, banggitin natin ang ating mga kahilingan sa araw na ito, sapagkat ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan, papakinggan niya ang ating mga hinaing. Father God, salamat. Minsan pa, aming Diyos, kayo po ang nakabulid sa buhay namin. Ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, O God, kaya niyo pong tugunin. Nanalig kami, nananampalataya, Ama, na ang lahat ng aming mga kailangan ay nasa inyo ang katugunan. Hallelujah. Hallelujah. At mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Mataas na mataas. Minsan pa, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay, pangunguna ng banal na Espiritu ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman ang lahat ng